Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yan ito. Pagkatapos ngang maigapos si Doc Carlos Benitez itong si Harry ay agad naman siyang bumaba doon. At sa kanyang pagbaba dito sa may hagdan ay dito niya napansin itong cellphone. At pinulot nga ito ni Carlos at dito na sinabi na kay Harry nga ito at nakita ni Carlos ang daming miss call nga dito ni Annalyn pati itong text messages. Upang hindi na nga makatawag pa itong si Annalyn ay nagawa namang i-off dito ni Carlos ang cellphone nga dito ni Harry. At maya-maya nga may kumatok dito sa pintuan at agad naman na pinuntahan ni Carlos at nagulat ito nang si Arman ang kanyang na pinagbuksan. At nagtanong itong si Carlos na kung ano daw ang kailangan nito. At dito naman na sinabi ni Arman na nag-harvest nga daw ng mga gulay itong kanyang ina at mga prutas. At nakakatulong daw ito para dito nga kay Miss Ganda, para kay Lynette. At nagtanong si Arman na kung napapaano daw itong nguso mukha dito ni Carlos kung bakit may pasa nga ito. At ang paliwanag naman ni Carlos na umatake na naman daw ang sakit ng kanyang ma'am Lynette. Kaya dito naman na sinapak siya nito. Maya-maya nga, nagtanong si Carlos na kung papaano daw nakapasok itong si Arman. Dito naman sinabi ni Arman na baka nakalimutan ni Carlos ilock ang gate kagabi. Kaya pumasok na lamang daw siya. At dito naman, napapaalis na sana si Arman ay dito na may kinuha itong si Carlos sa kanyang bulsa na isang cellphone. At tuwang-tuwa naman itong si Arman na binigyan siya ni Carlos ng cellphone. At dagdag pa ni Carlos na ipa-reformat na lamang daw niya ito. At tuwang-tuwa itong si Arman. Sa wakas ay makaka-selfie na nga daw siya lalo pat mamahalin ang nasabing cellphone. At dito naman nagtanong pa si Arman kung may charger ba daw ito at sinabi ni Carlos na bumili na lamang siya ng charger at iniwan na nga ni Arman itong si Carlos. Samantala, tila nakukumbinsi naman ni Lynette itong si Harry na sana wag naman pagtakpan at konsentihin itong kanyang ama dahil hindi na nga si Carlos ang dating ama dito ni Harry na masunurin at mapagmahal dahil ibang-iba na nga ito at pati nga siya ay nagawa ng saktan. At dito naman na kinausap muli ni Harry itong kanyang ama na si Carlos at kinumbinsi na sana pakawalan na daw itong kanyang tita Lynette. At dito nga na sinabi ni Carlos na asawa niya nga daw ito kaya siya may karapatan. Subalit sinabi ni Harry na avoid nga daw itong kanilang kasal at hindi nagiging asawa itong si Lynette dito kay Carlos. Dahil kasal pala itong si Carlos dito nga kay Irene. At nagulat si Carlos dahil nalaman na nga ngayon ni Lynette dahil sa sinabi ni Harry. At dahil sa galit ni Carlos, nang sabihin nga dito ni Harry na kung hindi niya pakakawalan si Lynette, ay mapipilitan siyang tumawag ng pulis upang pasukuin nga itong kanyang ama. At hindi naman makakapayag itong si Carlos, kaya nagawa niyang pupukin sa ulo itong si Harry, kaya nahimatay ito. At dito naman na tila na konsensya si Carlos sa kanyang nagawa dahil hindi niya sukat akalain na pati itong kanyang sariling anak ay magawa niyang saktan. At dito naman na binitbit ni Carlos itong si Harry kasama dito ni Lynette at silang dalawa na nga ay ginapos nito at hindi sukat akalain ni Lynette na pati itong si Carlos ay sasaktan dito ni Carlos pati si Harry. Kaya wala na nga nagawa pa itong si Lynette hanggang sa umiyak na lamang ito. At dito nga na sinabi ni Lynette na hindi na nga daw siya asawa nito dahil alam na niyang buong katotohanan. Kaya nagulat naman itong si Carlos nang makabalik nang wala na itong si Harry doon at pati itong si Lynette. Kaya dito na nga niya kinuha ang isang baril upang habulin ang dalawa. Sana nga ay makatakas. Dito naman nakita ni Harry itong si Arman na hawak ang kanyang cellphone. Kaya nakiusap ito na sana tawagan itong si Annalyn nang sa ganun ay makahingi nga sila ng tulong at rescue ng mga pulis dahil nanghihina na nga itong si Lynette. Yan ang ating pakatutukan bukas. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.